Ayan, hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At ito na nga ang balita mga kapatid. Nako, Vice President Sara Duterte mga kababayan, naghuhugas kamay na po mga kapatid. Ayon kasi dito mga kababayan sa ating nasagap na balita mga kapatid, hindi daw ayon kay Sara Duterte mga kababayan, hindi daw siya ang dahilan ng mga kaguluhang nangyayari ngayon sa loob ng ating bansa. Ito lang ang tanong dyan, kung hindi ikaw, Madam Vice President, ang dahilan nitong mga kaguluhang ito na nangyayari ngayon sa ating bansa, sino ang dapat sisihin dito? Diba? Unang-una, sino ba ang nagmamadaling palitan si President Marcos sa kanyang posisyon bilang presidente ng Pilipinas? Sino ba, Madam Vice President? Kanino bang mga tao, kanino bang mga supporters yang sumisigaw ngayon dyan sa may EDSA na BBM bangag, BBM resign, ipalit si Sara Duterte? Kanino bang mga supporters yan, Madam Vice President? Di ba sa inyo? Kanino bang mga trolls, kanino bang mga vloggers, yung nagpakalat ng polboronic video ni President Marcos? Di ba sa inyo? Tapos ngayon, Madam Vice President, sasabihin mo, hindi ikaw ang dahilan ng mga kaguluhang ito? Simple lang yan Kaya nagkakagulo ngayon ang bansang Pilipinas dahil atat na atat kang patalsikin si President Marcos at palitan siya sa kanyang posisyon. Diba? Yan ang totoo, Madam Vice President. Pero kung naniniwala ka na hindi ikaw ang dahilan nitong mga kaguluhang ito, abay Madam Vice President, I highly suggest na magpatingin na po kayo sa psychiatrist. Hindi na po normal, ang inyong pag-iisip, Madam. 'Di ba? Kung ganito ang stand mo, ibig sabihin there is something wrong, with you, Madam Vice President. 'Di ba? Siguro kailangan mo na talagang magpakita sa iyong doktor para maresetahan yung nabubulok mong utak. Diba? Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna natin itong video ni Sara Duterte mga kapatid. Tapos isa-isahin nating i-debunk mga kababayan itong kanyang mga claims dito. Ito, panoorin muna natin. Muling sumagot sa ilang issue si Vice President Sara Duterte. Kabilang na ang sinabing siya ang ugat ng mga gulo ngayon sa politika. Mula sa Quezon City, nakatutok live si Jonathan Anda. Jonathan? Pia, sabi ni Vice President Sara Duterte, hindi siya ang dahilan ng kaguluhan ngayon sa politika. Sagot niya yan sa sinabi ni Congressman Jefferson Conghun na nagsimula lang ang kaguluhan na ito nung mangarap daw ng maaga ang bise na maging presidente. Totoo naman. 'Di ba? Kung hindi ka lang sana nagmamadali, Sara, di sana walang ganitong kaguluhan ngayon dito sa loob ng ating bansa. Paano ko nasabi? Kasi nung nanalo kayo, 'di ba? Noong unang taon, after nyo manalo bilang presidente at pangalawang pangulo ng bansa, 'di ba? Ang ganda ng harmony ninyong dalawa ni President Marcos. Nagtutulungan kayo. Pero pagkatapos ng isang taon, saan ka na ba ngayon, Vice President Sara Duterte? Nasa opposite side ka na ng administrasyon. Nakikiisa sa pagdi-destabilize sa kasalukuyang presidente. Para Para palitan siya sa kanyang kinauupuan dyan ngayon sa Malacanang. 'Di ba? Ano ba ang hangarin nitong mga destabilization movement na ginagawa ng iyong ama? 'Di ba? Para patalsikin si President Marcos at ipalit ka sa Malacanang? Yan naman talaga ang totoo, Sara Duterte. 'Di ba? Madam Vice President, yan po ang realidad. Kaya kayo nang gugulo ngayon sa administrasyon ni Marcos, Kasi gusto nyo na palitan siya diyan sa Malacanang. Tapos sasabihin mo, hindi ikaw ang dahilan? Abay, kung ganyan po ang stand ng ating Vice Presidente mga kapatid, kailangan na po talaga nitong magpa-check up sa doktor mga kababayan. Dahil sa tingin ko mga kapatid, hindi na po or wala na po sa tamang pag-iisip itong si Sara Duterte mga kapatid. Tandaan niyo yan,
Kayo mga DD shits, no, na nanonood dito sa aking vlog. Kaya lang naman may gulo na nangyayari sa ating bansa ngayon dahil sa hangarin ni Sara Duterte na patalsikin si Marcos at siya ang pumalit sa kinauupuan ngayon ni President Marcos. Kaya nga kayo sumisigaw, di ba, na BBM resign? Kasi nakikiisa kayo sa hangarin or naniniwala kayo sa pinaglalaban at hangarin nito ni Sara Duterte. Ang palitan si Marcos sa kanyang posisyon dyan sa Malacanang. Tuloy! Narito ang panayam ng media kay VP Sara ngayon lang dito sa Veterans Memorial Medical Center. Huwag nila akong i-gaslight into saying na Ito. ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila. The presidency Sabi ni Sara Duterte, mga kababayan, wag daw siyang i-gaslight, mga kapatid, dahil hindi daw siya ang simula, or hindi daw siya ang dahilan, mga kababayan. Ito mga kaguluhan na nangyayari ngayon. Nagsimula lang daw ito, mga kababayan, sa panghaharas, at pangtitreten sa kanya ng kasalukuyang administrasyon. 'Di ba? Ito lang naman 'yun, mga kapatid. Ito lang ang pinakasimpleng ribat dito kay Sara Duterte. Panghaharas na ba para sa iyo, Madam Vice President, ang tanungin ka kung paano mo nilustay ang 125 million mo na confidential funds? Panghaharas na ba na tanungin ka ng Senado at House of the Representatives kung paano mo ginastos sa loob ng 11 days yung 125 million na confidential funds mo? Isang uri na ba ng panghaharas yan para sa iyo, Madam Vice President? 'Di ba? Nati-threaten ka ba sa mga balita ngayon patungkol sa impeachment laban sa iyo? Nati-threaten ka na ba niyan, Madam Vice President? Isa na bang threat para sa iyo yan? Well, ito lang yun eh. Alam mo, Madam Vice President, kung matino ka lang sana at nakikisama ka sa mga investigasyon ng House of the Representatives at Senado, 'di ba? Wala sanang problema. Kung naipaliwanag mo lang sana ng tama kung paano mo ginastos, paano mo nilusta yung 125 million na yan, wala sanang problema, Madam Vice President. Kaya meron kang naririnig ngayon na usap-usapan patungkol dyan sa impeachment laban sa'yo dahil hindi mo na ipapaliwanag sa taong bayan kung paano mo ginastos or paano mo nilusta yung 125 million na yan. Ano ba ang iniisip ng nakararami ngayon? Ang iniisip ngayon ng nakararami, Madam Vice President, ikaw ay isang korap. Real talk yan. Yan ang iniisip ng nakararami ngayon na si Sara Duterte takot humarap sa investigasyon ng Senado, nang babasto sa Senado, nang babasto sa House of the Representatives. Hindi nagpapakita sa House of the Representatives dahil guilty siya. Guilty siya sa pagnanakaw sa 125 million. Kaya ka nga takot dahil hindi mo kaya ipaliwanag. Wala kang tamang maipakitang liquidation kung paano inubos ang 125 million mo na confidential funds. Anong sabi ng Tagalan Bank? 'Di ba? Anong sabi ng Tagalan Bank nung tinanong siya ni sino yung na senadora na yon? Nung tinanong siya, normal ba? Normal ba na maglabas ang DepEd ng ganito kalaking pera? Anong sabi ng Landmark? Hindi po normal, ma'am. Na ora-orada, after ma-release ang budget ay nilalabas agad ang ganito kalaking pera. 'Di ba? 'Yun ang sabi ng Tagalan Bank. At nangyari lang 'yan, Madam Vice President, under sa administrasyon mo diyan sa DepEd. 'Di ba? Under diyan sa opisina mo sa Office of the Vice President. Doon lang 'yan nangyari, Sa panahon mo lang yan, VP Sara, nangyari. Land Bank na mismo ang nagsabi. Hindi normal, na ganito kalaki, ito yung malaking bulto ng pera ang nilalabas
no, ng Office of the Vice President at ng opisina ng DepEd. Hindi normal to, hindi usual to, hindi ganito, no. Doon sa mga nakaraang vice presidente at secretary ng DepEd, hindi ganito yung mga sistema nila dati. Walang mga ganitong senaryo na minsana na nilalabas yung napakalaking amount ng pera dito sa loob ng land bank. Nangyari lang ito sa panahon ni Vice President Sara Duterte. At ngayon, hinahanapan ka ng liquidation, wala kang maipakita. Ginagawa mong pananggalang yung mga yung mga staff mo. At pinapakinabangan mo pa, no, itong isyong ito para maipromote ang iyong mga manok, no, sa 2025 election. 'Di ba? Ganon ang ginagawa mo, Sara Duterte. Nagtitake advantage ka, no, dito sa mga nangyayari ngayong imbestigasyon laban sa'yo. Oh, gumagawa ka ng drama para makakuha ka ng simpatya ng taong bayan. Oh, 'di ba? Harassment na pala ngayon yan nung tanungin ka kung paano naubos ang 125 million. Oh. Threats na pala sa'yo, no? Yung impeachment na yan. Walang usaping impeachment ngayon, Sara Duterte, kung matino ka. Kanya nga lang, kaya merong impeachment na pinag-uusapan ngayon dahil hindi satisfied ang taong bayan, hindi satisfied ang mga mambabatas, no? Itong mga congressman, hindi sila satisfied sa pinapakita mo. Kasi para sa amin, there is something wrong talaga. 'Di ba? Bakit ba iwas na iwas ka, Sara? Ba't ayaw mong humarap sa pagdinig at ipaliwanag ng maayos 'yan? Bakit ang dami niyong pasikot-sikot? 'Di ba? Bakit ang dami niyong mga questionableng mga resibo diyan? 'Di ba? Ang dami niyong mga questionableng mga pangalan, no, na sinusulat doon sa mga official receipt di umano. 'Di ba? Ang pagdududa kasi ng taong bayan ngayon nandito eh. Kaya may impeachment, no, na issue or may impeachment na usap-usapan, no, laban sa iyo. Dahil para sa amin, no, ito diretsahan na to, mga kapatid. Para kasi sa majority ng mga Pilipino ngayon, nagnanakaw ka ng pera sa kaban ng bayan. Oh, ganun lang kasimple 'yon, Sara Duterte. Hindi ka tinitreten, no? Hindi ka hinaharas. Ang gusto lang naman sana ng taong bayan, accountability. No? Accountability. Tapos, ang gusto pa ng taong bayan, humarap ka. Sumagot ka ng maayos. Gaya ng sabi ko, kahit magtulong-tulong pa yung mga senador dyan, no, magtulong-tulong pa yung mga congressman dyan na pabagsakin ka, kung ikaw ay malinis, no, at tapat sa iyong tungkulin, hindi ka kayang pabagsakin ng nilang lahat, no? Hindi ka kaya, kahit magtulong-tulong pa sila, hindi ka nila kaya. Kasi malinis kang tao eh. Alam mo, idepensa ang iyong sarili. Pag tinanong ka na ganito, ganyan, may mga dokumento kang maipoprovide. Pero sa nangyayari ngayon, baliktad, Sara eh. Lahat ng mga dokumento na nabubunyag ngayon sa mga pagdinig, questionable lahat. Diba? Saan ka ba nakahanap ng Mary Grace Piatos? Kanya nga lang, Sara Duterte, pakapalan lang talaga ng muka yung ginagawa mo ngayon. Di ba? Pakapalan lang ng muka. Drama at pakapalan lang ng muka. Tuloy! Sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila, the presidency of 2022 was mine already. Ano daw? Na nanali of nila, sa harassment nila, sa threats nila. The presidency of 2022 was mine already. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, fake news to. United na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being president of the Republic of the Philippines. Ang sabi ni Sara Duterte, ito mga kapatid, fake news to. No, malaking fake news talaga ito, mga kababayan. Ang sabi ni Sara Duterte, mga kapatid, last 2022 elections daw, no,
Yamado na daw siya mga kababayan sa pagiging presidente. Yamado na daw siya mga kapatid. Ito mga kababayan na dito ko talaga nasabi mga kapatid na parang nasisiraan na talaga yata ng utak ang ating vice presidente mga kababayan ano. Pero inyo, kiniklaim niya mga kababayan na last 2022 election daw, no, yamado na siya sa pagka-presidente. Kanya nga lang mga kababayan, sinet aside niya dahil meron siyang nakikitang mas importante, no, na isang duties na dapat niyang gampanan kumpara sa pagiging presidente. Wow Talaga ba, Madam Vice President? Pati fake news ngayon, nagpapakalat ka na rin? Ito mga kapatid, uulitin ko na naman sa inyo. Bakit nga ba naging vice presidente si Sara Duterte ni President Marcos? Ito mga kababayan, pakinggan nyo to. Ito ang totoo mga kapatid. Noong 2022, no, papasok pa lang ang 2022 elections mga kababayan, sinubukan ng pulsuhan ni Duterte mga kapatid kung may panama ba si Sara Duterte, no, bilang manok sa pagka-presidente last 2022 elections. Ang problema mga kababayan, itong si Sara Duterte mga kapatid, tablado mga kababayan, pumapangatlo lang si Sara Duterte. Pero hindi pa rin nakontento si Digong nun mga kapatid. Nag-iisip sila ng magandang strategy. Pinag-iisipan nila kung sino ang posibleng gawing partner ni Sara Duterte na kung saan magugustuhan ng taong bayan. And that time mga kababayan, no, na hindi na maganda or that time na pinupulsuhan pa lang nila Duterte mga kapatid, no, itong si Sara Duterte kung may panama nga ba talaga, nagsimula na rin magparinig itong si Duterte mga kababayan na di umano merong isang politiko na tatakbo sa pagka-presidente na isang adik. At yun nga mga kapatid, si President Marcos yung kanyang pinapatamaan nun. Ang problema mga kababayan ganito. Ganito ang naging problema. Habang pinipilit nila Duterte mga kapatid, no, na ilaban itong si Sara Duterte sa pagka-presidente mga kababayan, mas lalong bumabagsak sa ratings itong si Sara Duterte mga kapatid. No? Pumapangatlo lang siya that time mga kababayan. Minsan nga nagiging pang-apat pa siya nung wala pa yung official na survey mga kapatid, no? Pumapang-apat pa nga si Sara Hindi talaga maganda mga kababayan yung standing ni Sara nung time na yon na tawag dito habang pinupulsuhan siya bilang bilang kandidato sa pagka-presidente. Kaya nung time na yon mga kababayan, ganito lang ang nangyari mga kapatid. No? Ang gusto kasi sana ni Duterte, si Sara ang hahalili sa kanyang posisyon bilang presidente. Kanya nga lang, wala tablado. Ngayon, kinakabahan sila dahil baka manalo si Leni. No? Kasi nung time na yun mga kababayan, ang naglalaban talaga si President Marcos at si Leni Robredo. Kahit sa ang survey mga kababayan, silang dalawa talaga mga kapatid ang naglalaban. Ngayon si Duterte mga kababayan, nakapag-isip. No? Nakapag-isip mga kapatid, dihado tayo. No? Dihado tayo, parang walang panama si Sara. Ngayon, syempre, na-anticipate na ni Duterte yon mga kapatid. Nabibigyan ng jurisdiction, no? Kung sakaling nanalo si Vice President Leni Robredo, alam na ni Duterte mga kababayan na ang unang agenda talaga na gagawin ni Leni Robredo mga kapatid ay bigyan muli ng jurisdiction ang ICC, no, dito sa loob ng ating bansa. 'Di ba? Kasi grupo ni Vice President Leni mga kababayan ang nagwo-workout diyan sa ICC na 'yan. Kaya ang ginawa ni Duterte mga kapatid, kinain niya muna yung pride niya. No? Kinain niya muna yung pride niya. Anong ginawa niya? Inutusan niya ngayon si Sara Duterte na makipag-collaborate muna mga kababayan dito sa mga Marcos. No? Kasi gustong masecure ni Duterte mga kapatid na magiging kumbaga gustong i-secure ni Duterte mga kababayan yung pagkatalo ni Leni Robredo. And alam niya mga kapatid, no, nakita na rin kasi ni Duterte na marami ang Marcos, maraming sumusuporta sa Marcos. Ngayon pag
itong si Sara, no, ibibigay ko to kay Marcos, mas madadagdagan yung kanilang boto, sigurado mananalo to. 'Di ba? Matatalo si Leni. Kasi nga mga kapatid, pag nanalo si Leni, mga kababayan, sa kangkungan pupulutin sila Digong. Kaya ngayon, kinain na lang niya yung pride niya. Sige, makipag-collaborate ka na lang kay Marcos. Si Sara Duterte pa nagsabi noon, mga kapatid, BBM, tumakbo ka na, hindi na ako tatakbo. 'Di ba? Yun mga kapatid. Nare-recall ko yan dati. Ilang interview yan na sinasabi ni Sara Duterte, BBM, tumakbo ka na, hindi na ako tatakbo. No? Sasama na lang ako sa line-up mo. Oh. At para ano yon, maging vice presidente ni President Marcos. Ang gusto kasing mangyari ni Digong noon, mga kapatid, na milya-milya ang lamang ni President Marcos kay Leni Robredo. Para lang masigurado na talo talaga si Leni, mga kababayan. No? Ngayon, mga kapatid, binabaliktad ito ni Sara Duterte. Liyamado na siya. Sa kanya na dapat ang posisyon ng pagiging presidente last 2022 election dahil nagkaisa na daw ang taong bayan. Di ba? Nasisiraan na ng bait itong si Sara Duterte, mga kapatid. Kiniklaim na niya ang mga bagay na hindi totoo. Oh, sinundan ko talaga to, mga kababayan. No? Sabi ko pa nga noon, napakaganda ng diskarte ni Duterte, no? Kasi kailangan niya talagang talunin si Leni. Kasi pag nakapasok ang ICC, mga kababayan, pati si Sara Duterte, makukulong ito sa ICC. Dahil doon sa EJK na nangyari sa Davao, no? Noong kapanahunan na, I think mayor yata siya or vice mayor pa siya noon. Kasi may mga kwento na sila Las Cañas noon eh. 'Di ba? May mga kwento na sila Las Cañas noon, mga kapatid, at si Matobato, no? Patungkol nga dun sa dating boyfriend ni Sara Duterte na di umano'y pinatodas ni Digong dahil hindi gusto ni Digong, mga ganon-ganon. Ang dami ng mga kababayan. So ito si Sara Duterte, mga kapatid, damay talaga ito, no? Sa kaso ni Duterte na EJK, no? Kaya ngayon ang ginawa ni Duterte, mga kababayan, dumiskarte na lang muna siya. Kinain mo na yung pride. Yon ang plan A. No? Ang i-eliminate si Leni. Ang plan B, after Leni Robredo, mga kapatid, no, i-eliminate na naman si Marcos. Kaya ngayon, ito ang nangyayari, mga kababayan. Destabilization. Dinidestabilize nila ang gobyerno ni Marcos. Yun kasi ang gusto nila, mga kapatid. No? Plan B na to eh. Destabilize Marcos, ipalit si Sara. 'Di ba? Kasi nung time na nagkaroon ng election last 2022, hindi nga pwedeng pumasok si Sara. Malayo eh. Kung idadaan nila, mga kababayan, no, sa dami ng boto, tablado si Sara, mga kapatid. 'Yun ang rason kung bakit tumigil si Duterte, no, sa kanyang parinig dati kay Marcos na meron di umanong presidentiable na gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Kaya tumigil si Digong noon, mga kapatid, sa mga patutsada niyang yon. Dahil napag-isip-isip niya na pwede niyang gamitin si Marcos, no, para maisalba yung kanilang sarili. 'Di ba? Yan mga kababayan. Taliwas dito sa sinasabi ni Sara Duterte, mga kapatid, na last 2022 election daw, yamado na siya. Oh. Sa kanya na dapat ang posisyon bilang presidente. Kanya nga lang, meron daw siyang mas mabigat na responsibilidad na dapat gampanan kumpara dito sa pagiging presidente, mga kababayan. No? Kaya daw nagpaubaya siya, mga kapatid. Oh. Talagang binabaluktot, mga kababayan, yung kwento. Yung totoong kwento, mga kapatid. Walang panama si Sara Duterte last 2022. At kabado sila Digong noon. Kaya naisipan ni Duterte, imbis na kalabanin nila si Marcos, nakipag-collaborate na lang sila para lang matalo si Leni. Pero mga kapatid, plan A, plan B yun. Plan A, talunin si Leni, tagumpay. Kasi milya-milya nga ang layo. Plan B, patalsikin si Marcos, ipasok si Sara Duterte. Yun mga kababayan. Oh. Di ako makapaniwala, mga kapatid, no? Di talaga ako makapaniwala, mga kababayan, na pati si Sara Duterte ngayon nagpapakita na rin ng mga fake news, mga kapatid. No? Nagpapakalat na rin siya ngayon ng mga fake news.
'Di ba? Kaya kung ako kay President Marcos, papasukin na lang niya ang ICC para matapos na tong mag-ama na to. 'Di ba? Papasukin na lang niya, bigyan na lang niya ng jurisdiction ang ICC nang matapos na ang kahibangan nitong mag-ama na ito, mga kapatid. 'Di ba? Yun lang ang meron ngayon si President Marcos, mga kababayan. Kasi nga ayaw niya ng impeachment. 'Di ba? Kasi baka mas lalo nang magkakagulo, di bigyan na lang niya ng kuwan ng ICC. 'Di ba? Bigyan na lang niya ng daan ng ICC para hulihin na itong pamilya na ito, mga kababayan. Oh, yan lang ang nakikita ko, mga kapatid, na kung saan patas at makakakuha ng hinahangad na hustisya yung mga biktima nitong mag-ama na ito, mga kababayan. Dito sa Pilipinas, mga kababayan, madaming kaalyado si Digong. No? Marami siyang mga kabrad sa kanilang fraternity, mga kapatid, na kung saan mahihirapan, no, makakuha ng hustisya itong mga biktima ni Duterte, mga kapatid, dahil kayang-kayang gapangin ni Duterte yung mga huwis, no, na magsisintensya sa kanyang kaso. Dati, sabi ko, hindi naman talaga dapat ang ICC mangialam dito kasi meron naman tayong functional na justice system. Pero later on, mga kababayan, na-realize ko rin, no, na malakas ang impluwensya ni Duterte sa ating justice system at pwedeng baluktutin ang katotohanan, mga kababayan. Kaya mas okay pag ICC, mga kabatid, no, ang magsisintensya kay Duterte. Doon, mga kababayan, magkakaroon tayo ng patas na paglilitis, mga kabatid. Walang padri-padrino, no? Walang padri-padrino, mga kabatid. 'Di ba? 'Yun lang ang meron ngayon si President Marcos, mga kapatid, para matapos, para matuldukan itong kahibangan ng mga Duterte. Tuloy. Tumanggi namang magkomento ang bise sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na pinigilan nito ang impeachment sa kanya sa Kongreso. Makapal na lang ang mukha ni Sara Duterte, mga kababayan, pag kinontra pa niya, no, si President Marcos patungkol doon sa impeachment niya. 'Di ba? Sa pagpigil ni President Marcos sa impeachment laban sa kanya. Makapal na lang ang mukha ni Sara Duterte, mga kapatid, kung kinontra pa niya si President BBM dyan. Ewan ko lang, 'di ba? Tuloy. Hindi rin sumagot si VP Sara sa sinabi ng Pangulo na never say never nang tanungin nito kahapon kung may pag-asa pa ba silang magkaayos. Samantala, tiniyak ni VP Sara na dadalo siya sa susunod na pagdinig ng Kamara tungkol sa confidential funds ng OVP at DepEd. Hiniling daw. Ayun, mga kababayan, malakas na ang loob niyang dumalo, no, sa hearing sa patungkol dito sa kanyang confidential funds. Paano? Tapos na rin nilang lasunin ang utak ng taong bayan, no? Tapos na rin nilang lasunin yung utak ng mga supporters nila, na kahit tama yung ginagawa ng mga congressman dito, magiging mali ito, mga kapatid, sa paningin ng kanilang mga supporters. Tapos na nilang ikondisyon yung utak ng kanilang mga supporters, mga kababayan. Kaya ngayon, malakas na ang loob niya. Dahil sigurado na siya na kahit mabuking siya dito sa kanyang mga katarantaduhan, mga kapatid, hindi ito kakagatin ng kanyang mga taga-suporta. Dahil para sa kanilang taga-suporta, si Inday ay inosente. Ano lang yun? Anyway, mga kababayan, hanggang dito lang itong video na ito. Grabe, mga kapatid, hindi ko makapaniwala talaga na si Sara Duterte kumakagat na rin pala sa fake news. Ay, nako, mismong vice presidente nagpapakalat ng maling impormasyon. 'Di ba? Huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video, mga kapatid, para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-comment na rin kayo dyan ng inyong mga personal na opinion, mga kababayan. Hanggang dito na lang. Adios.